araw po sa inyong lahat at welcome po muli dito sa The Impaler Game Farm. Bali, ang pag-uusapan po natin sa araw na to paano ko po ba pinapalaki yung mga sisiw dito at paano ko po ba sila inaalagaan. Bali, ang ginagawa ko po rito, pagkapisa po ng mga sisiw, nilalagay ko po muna sila sa karton at yung karton po nilalagyan ko po ng lupa o damo na manggagaling po doon sa lugar kung saan ko po sila i-range. Bali, yun po yung magiging beddings nila. Ang dahilan po nun para po masanay na sila sa microorganism na meron doon sa lugar na paglalagyan po natin sa kanila. Ayan. Bali, at sa unang araw po nila, binibigyan ko po sila ng dextrose powder. Bahala na po kayo kung anong brand ng dextrose powder yung gusto nyo. Ayan, bali, ang ginagawa ko din po sa kanila yung ilaw po hanggang hapon lang, para kung sino man po yung lamigin, may source po ng init, at kung sino naman po yung ayaw na sa ilaw, lumalayo na po doon. Bali, sa gabi po, hindi na po ako nagpapailaw, hinahayaan ko na po yung mga sisiw na matulog. Yun po sa loob ng 1 linggo. Bali, pagtungtong po ng pangalawang linggo nila, hinahanda ko na po sila sa environment na paglalagyan ko sa kanila. Kaya po yung box nila medyo binubuksan-buksan ko na po. Nilalabas ko na sa arawan, pinapaarawan ko sila sa umaga. Yan, ganyan. Tapos ang importante po sa lahat, ang ginagawa ko po rito, 2 times a day lang po ako nagpapakain sa sisiw. O tama po, 2 times a day lang po ako nagpapakain sa sisiw. Kung magwuwuri po kayo na baka mabansot, hindi po nababansot yan. Basta busugin nyo sila sa umaga at sa hapon. Yun lang po yung time nakakain sila. Ang rason ko po bakit ganun lang po ako magpakain sa sisiw, para maiwasan ko po ang coccidiosis. Ang coccidiosis po kasi, kapag laging puno yung butsi ng mga manok natin at lagi silang busog, perfect po na environment yon para sa coccidiosis. Kaya ang ginagawa ko po rito sa umaga, binubusog ko na sa kanila, at sa tanghali po hindi na ako nagbibigay, at pagdating po ng alas 3 ng hapon o di kaya 3:30 ng hapon, doon ko na po sila pinapakain ulit. Ang advantage po nun ay nawawash out po o nailalabas po ng mga sisiw lahat ng mga kinain nila, at may time po sila sa isang araw na nagiging empty talaga sila. At pag empty po sila, yun na po yung time na hindi po nakakapagpaparami yung coccidiosis. Bali, hindi po gusto ng coccidiosis yung empty ang sisiw. Totoo po yun. Sa experience ko po rito, hindi ko na po naging problema ang coccidiosis mula nung sinubukan ko yung 2 times a day lang na nagpapakain sa sisiw. At syempre po, nagbibigay po ako ng apple cider 3 times a week. Bali, ang laki din po ng tulong ng apple cider vinegar sa mga sisiw, kasi pag nainom po ng mga sisiw yung tubig na may apple cider, yung acidity po ng tubig, at pag pumasok po at pag nainom na po ng mga sisiw yon, hindi na po kaaya-ayang environment para sa mga coccidiosis yung ganong acidity ng tubig na pumapasok sa mga sisiw. Kaya hindi po sila nakakapagparami doon. Yun po yung ginagawa ko rito. Mula pa po noon, hindi na po ako namatayan ng sisiw. Hindi na po ako namatayan ng sisiw dahil sa coccidiosis. Sa ngayon po, yung mga sisiw ko, chinecheck ko sa umaga, pagkagising ko, chinecheck ko yung mga ipot nila, talagang wala pong dugo. Bali, yun lang po. 2 times a day ko lang po sila pinapakain. At binibigyan ko po sila ng apple cider vinegar 3 times a week. Bali, yung 1 cup po ng apple cider vinegar, hinahalo ko po doon sa 1 galon ng tubig. At yun po yung pinapainom ko sa kanila 3 times a week lang po. Tapos po yung mga sumunod na araw ay vitamins na po. Bahala na rin po kayo kung anong vitamins yung ibibigay nyo sa mga sisiw nyo, kasi alam ko naman po na tayong magmamanok talagang maarte sa sisiw. Ayan, pero ang matitips ko lang po, wag po masyadong marami ang vitamins. Hayaan nyo din po minsan makainom sila ng natural na tubig. Sabado linggo po, plain water na po ako, wala na po akong hinahalo dyan. Bali, pagtungtong po ng sisiw ng 1 linggo,
Nililipat ko na po sila sa inilipat ko na po sila sa 3x3. Kung saan ko po sila i-range, doon ko na po sila nilalagay. Bali, yung mga 3x3 na po yon, yung capacity po nun pang pang 15 na sisiw lang. Hindi na po ako nagpapasobra doon para hindi po sila masyadong nagsisiksikan at hindi po sila nagugulpihan pag nag-agawan sila ng pagkain. Bali, ginagawa ko po dyan, isang 3x3, bali 15 na sisiw lang po. Bali, kung ilan po yung mga sisiw ko, yun na lang din po yung mga 3x3 pinahinahati-hati ko po sila. At yung 3x3 po nila, may plastic po yan, nakabalot po yan ng plastic para hindi po sila magulpi dito sa hangin. Kita nyo naman po kasi yung lugar ko talagang mahangin. Napaka-stressful po niyan sa mga sisiw. Kaya yung mga 3x3 po nila, may plastic po yan. Bali, pag pasok po ng 3rd week, unti-unti ko na pong tinatanggal yung plastic, medyo binubuksan-buksan ko na po para naman po unti-unti na silang masanay sa lugar dito. At kung ilipat ko naman sila sa mas malaki-laking pen, hindi na po sila gaanong ma-stress dun sa environment na pupuntahan nila. Bali, sa ika-4th week po, tinatanggal ko na yung cover nila. Hinahayaan ko na silang mahanginan konti. Pag malakas po yung hangin, talagang katulad nito, talagang malakas yung hangin, medyo naglalagay lang po ako ng konting harang dun sa pinaggagalingan ng hangin. Ayan, pagtungtong po nila ng isang buwan, nililipat ko na po sila sa mas malaking pen. Doon na po silang lahat. Bali, maliit na bubong lang po yung meron doon. At ang mapapayo ko lang din po, huwag nyo pong masyadong i-baby ang mga sisiw nyo. Ilapit nyo po sila sa nature. Kailangan po nila yan. Part po ng paglaki nila yan. Iba po yung tamang pag-aalaga at sa sobrang maalaga. Hayaan nyo naman po silang maambunan sila. Huwag naman yung bagyo, yung talagang malakas na ulan. Pag ambon-ambon lang po, hayaan nyo sila dyan. Hayaan nyo din silang maarawan minsan sa umaga, pero sana hanggang tanghali lang po. O may lilim lang po ng konti dun sa lugar nila. Mas maganda po yung natatamaan talaga sila ng araw. Ayan, tapos pagdating po nung tanghali, kapag katulad dito sa akin, talagang mainit po pag tanghali na. Kaya alas 9 pa lang, talagang mainit na rito. Pinaglalagyan ko po sa mga sisiw, malilim naman, pero may nakakapasok pa rin pong araw. Kailangan po yun para po ma-disinfect yung lugar. Kasi po, alam naman po natin na ang araw natural disinfectant po yan para mamatay po yung mga virus na meron dun sa lugar. Bali yun po. Hayaan nyo po silang mahanginan. Yung konting hangin, yung yung parang regular na hangin lang po, pero kapag talagang yung may bagyo na, itago nyo na po yung mga sisiw. Kaya katulad po mga ganto-ganto, medyo naglalagay lang po kasi ngayon po talagang mahangin. Sa pen ko po, na nilalagyan ko ng mga sisiw, naglalagay po ako ng isang area doon na medyo may cover po sa hangin. Yung mga sisiw po na medyo nilalamig, pumapalikod po doon sa nilagay kong harang pag sa hangin. Pag maganda naman po yung kondisyon nila, lumalabas naman po sila at naggagagala doon sa pen. Ayan, bali inulit ko po, ilapit nyo po yung mga sisiw nyo sa nature at huwag nyo po silang ilagay sa madilim na lugar. Kailangan po nila makakita ng liwanag dahil po nakakatulong din po yon sa pag-develop nila, sa paglaki nila. Dapat po talagang may sapat na init po yung paglalagyan natin sa kanila. Ayan, may theory pa nga po na kapag yung sisiw daw nasisinaga ng araw sa buong araw, and mataas-taas daw po ang tsansa na yung palong daw po niya talagang tayong-tayo. Hindi po katulad sa mga lumaki po sa madidilim na lugar, yung palong po nila bagsak. Nakikita ko po rito, parang totoo naman po siya, pero wala pa po tayong konkretong ebidensya na nakakatulong po yung ganon. Pero sinusubukan ko po, maayos naman kasi may mga stag naman po ako na tayong-tayo yung palong kasi hindi ko po sila nilalagay sa madilim na lugar.
Ayan, bali kung medyo may nasa maliit po kayo na lugar, gawan nyo po ng paraan para sa umaga po maarawan yung sisiw nyo. At linisin nyo po yung mga ipot nila. Yun po kasi yung nagdadala ng sakit. Sa umaga po ang ginagawa ko rito, yung mga ipot po ng mga sisiw ko, kinukuha ko po yan kasi isa rin po yan sa dahilan para magkasakit yung sisiw natin kapag naipon po yan. Alam naman po natin na hindi maganda ang natatambakan ng ipot yung lugar ng mga sisiw natin, kaya winawalis-walis ko po yan, tinatapon ko po sa malayo. Yan, dapat po linis lang yung mga ipot nila, linisin lang po natin araw-araw. Tsaka yung tubig po nila dapat lagi pong sariwa. Kayo po dyan sa mga Luzon, sa mga ano dyan na yung tubig po ninyo sa gripo, dati po nagmamano kami dyan ng kapatid ko sa San Juan. Yung tubig po na binibigay namin sa mga manok namin dyan galing po sa gripo. Alam naman po nating may chlorine yon. Syempre pinapatay po nun yung mga good bacteria. Dito po swerte lang kasi balon po yung pinagkukuhanan ko ng tubig. At nagbibigay din po pala ako sa kanila ng probiotic. Bahala na po kayo kung anong probiotic yung ibibigay nyo sa mga sisiw nyo. Bali nga pala kapag sa gripo po kayo kumukuha ng pinapainom nyo sa tubig, siguro alam nyo naman po na tinitaming po muna yung tubig, hinahayaan munang makasingaw yung tubig para po maalis po yung medyo may mabawasan naman po yung chlorine na meron yung tubig na galing po sa gripo. Yan, galing sa gripo nyo dyan. Hayaan nyo po munang sumingaw kasi pinapatay po nun yung mga lahat ng bakterya, pati good bacteria po. Minsan yan pa po yung dahilan bakit ang hina po ng panunaw ng mga alaga natin. Anong oras na may laman pa po. Ayan, bali talagang pagmamahayan po talaga ng coccidiosis yung ganyan. Bali hinulit ko po, ang ginagawa ko rito 2 times a day ko lang po pinapakain ng sisiw. Nagbibigay po ako ng apple cider sa kanila 3 times a week. Bali isang cup po nun para sa isang galon na tubig. Yun po yung ginagawa ko sa kanila. Ayan, wag nyo po masyadong bombahin ng pagkain yung mga sisiw nyo para maiwasan nyo po yung coccidiosis. Ayan, kung mag-uuri po kayo na baka mabansot yung sisiw nyo, hindi po. Basta busugin nyo sila sa umaga, pagdating ng hapon, busugin nyo. Pag yung sisiw po kasi pag nagutom yan, talagang maingay yun hayaan nyo lang po sila, masasanay din po yan. Dito po sa akin, kapag ganyan po yung mga sisiw, nag-iingay na yung alas 12, alauna, alas 2, hinahayaan ko po silang ma-empty para po mailabas po lahat nila at wala pong pagkakataon na magparami ang coccidiosis. Ayan, ganyan lang po kasimple yung ginagawa ko dito sa mga sisiw. Awa po ng Diyos, talagang nakakaiwas po ako sa coccidiosis. Ayun, bali sa hapon na to papakita ko po sa inyo yung Sue Wilson Gilmore. Bali iniingatan ko rin po ang linyada na to dahil tested po ito sa mabibigat na mga labanan. Ginagawa ko po rito sa Sue Wilson Gilmore, pinagtripan ko po, kinross ko po siya sa hulo o sa plaker. Ayan, ipapakita ko po sa inyo yung broodcock ko na Sue Wilson Gilmore. Ayan, ito po yung broodcock ko na Sue Wilson Gilmore. Ayan siya. Napaka heavy bone din po nito. Long body din siya. At mahahaba po ang lawi nito kaso lugon po talaga siya ngayon. Ayan, bali hindi pa po siya tapos maglugon. Ayan. Bali binabalik ko po siya ngayon sa mga anak niya. Papakita ko po sa inyo yung mga anak niya sa asil. Ayan. Binabalik ko po ito sa anak niya sa asil. Ayan. Papakita ko din po sa inyo yung video na kung saan hindi pa siya lugon para makita po nyo yung kung gaano kahahaba yung mga lawi ng Sue Wilson Gilmore dito sa The Impaler.
Ayan, ito po yung pure na ano, na hulo o plucker. Ito po yung kinross ko doon sa Sue Wilson na Gilmore. Ayan. Bali, ito na po yung anak ng Sue Wilson Gilmore sa plucker na hulo. Dalawa lang po yung napili natin na gamitin. Bali po yung ibang kapatid nito na babae, alam nyo na po. Yan, bali dalawa lang po sila yung na-select natin. Bali, ito na po yung ano, ito po yung anak nung Gilmore. Dun sa anak niya, bali binalik ko po yung anak nung Sue Wilson Gilmore at ito po yung anak niya. Bali 3/4 na po ito sa Sue Wilson Gilmore at 1/4 po sa asil. Ayan, bali 5 pong magkakapatid to. Ayan. Napakaganda na rin po ng mga buto nila. Talagang nagmana po. Ganun po kasi talaga kapag may bahid po ng ano, ng oriental, talagang solid ang katawan. Pero na-improve ko na rin po yung haba ng katawan. Kaya may lapad at may haba na rin po ang katawan nito. Tsaka yung kilya po nito ay talagang salat na. Maganda na po yung kilya niya. Ayan siya. Bali 5 pong magkakapatid yan. Bali update ko po kayo kapag naging stag na to. Tignan po natin yung ano nila, yung galaw nila. Yung tatay po kasi nito talagang power po pag namalo. Ayan. Sana po nagustuhan nyo po yung pinakita ko sa inyong broodcock, yung Sue Wilson Gilmore natin. Sinusubukan ko pong ibalik ulit dun sa mga anak niya kasi kursunada ko po yung pa 3/4 nun sa oriental. Meron din po kasi akong 50-50 nun. Talagang ang lakas din po, malakas din po siyang mamalo at vertical na po, tsaka medyo sumasabay po talaga ng paluan sa mga pure na ano, na western fowl. Bali ayan, pangalawang balik ko na po sa mga anak niya. Yun, nakaipon na rin po ako ng mga itlog. Ayan, subukan ko po yung magiging record nito sa darating na stagan. Kung lulusot ba yung mga 3/4 na Gilmore, 1/4 na oriental. Ayan. Bali yun na lang po at salamat po at pinatapos yung video natin at salamat po sa panonood nyo. Sana po ay nakatulong sa inyo yung konting tips na binahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. Bali ayun po, enjoy na lang po tayo sa pagmamanok at ingat po kayo palagi.